Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inina sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Senadora Risa Hontiveros tinawag na pambabastos ang patuloy na paglalabas ng public statements ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Narito si Nympha Asuncion. Tinawag ni Senadora Risa Hontiveros na bastos at walang galang ang inilabas na bagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga senador na pumirma sa resolusyon na kumukundina sa unang naging mga public statements ng Chinese Embassy laban sa mga government officials ng Pilipinas. Pinunto ni Hontiveros na ilang minuto matapos simula ng kanilang sesyon kahapon ay nagpost si Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei na nagpapahiwatig na hindi tatayo ang pagkundina ng mga senador sa mga unang public statements ng embahada. Kalakip nito ang litrato ng 15 senador na pumirma sa resolusyon. Ayon kay Hontiveros, walang paggalang ang tono ni Go at pinapakita lang nilang nais pa rin nilang sila ang masusunod. Dahil dito, binigyang diin ng senadora ang urgency na maaprubahan agad ang resolusyon ng Senado na kumukundina sa aksyon ng Chinese Embassy. Samantala, binigyang diin naman ni Senador Kiko Pangilinan na sa pamamagitan ng isinusulong nilang resolusyon sa Senado ay maipapabatid natin hindi lang sa China kundi maging sa buong mundo na hindi matatakot ang Senado ng Pilipinas at patuloy nilang itataguyod ang soberanya at konstitusyon ng ating bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinaliwanag ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang hindi paggamit ng water cannon ay hindi tanda ng takot kundi pagpapakita ng profesionalismo at disiplina. Ang patakarang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malinaw na nagtatakda ng Pilipinas na hindi kailanman gagaya sa mga agresibong taktika ng China. Bagkus ay susulong aniya ang mapayapang pagresponde laban sa pambubuli ng China. Hindi ito dala ng karuwagan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang profesionalismo at pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior.
Ang pinakaunang dahilan dito ay dahil nga alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyang diin ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugan ng pagprotekta sa buhay, pagpapanatili ng international law at pagpapalakas ng moral at legal na posisyon ng bansa. Anya, ang tamang paggamit ng cannons ay para sa pagliligtas ng buhay at hindi upang manakit ng kapwa o manira ng mga barko. Dagdag pa niya, ang paggamit ng mga water cannon ay nakareserba lamang sa pagliligtas sa mga tao at para sa mapayapang layunin ng pagresponde sa karagatan. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, mananatiling marangal, profesional, mapayapa at naaayon sa batas ang mga aksyon ng ating Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasa tamang direksyon ang bansa kaya't nananatiling masigla at positibo ang takbo ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong din ang mga ipinatupad na reformang pang-ekonomiya ng administrasyon. Sinabi pa ni Castro na bumaba ang unemployment rate mula 10.3% noong 2020 tungo sa 4.7% noong 2025. Habang ang underemployment rate bumaba mula 16.2% patungong 13.6% noong nakaraang taon. Mas maraming tao ang nakahanap ng mas angkop at mas sapat na trabaho. Binigyan diin ng economic team na nanatili pa rin ang paninindigan ng pamahalaan na lumikha ng mas marami at mas dekalidad na trabaho at pababain ang antas ng kahirapan hanggang maging single digit ito sa taong 2028. Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi rin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahigpit ang direktiba ng Pangulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tugunan ang mga issue ng flood control at hamon sa climate change. Kasabay nito na tinututukan din ang mas maayos na paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag pa ni Castro, binibigyang prioridad na rin ang iba pang mga hamong panlabas at mas pinalakas na ugnayang pang-ekonomiya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Nananatili pa ring manageable ang inflation rate sa bansa. Ipinag-utos naman ng Pangulo na bigyan tugon ang flood control issue, epekto ng climate change at ilang external forces na sumusubok sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na kailangan magkaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng bayan upang hindi na maulit ang nangyari noong mga nakaraang mga maanumalyang flood control projects. Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilunsad na Registered Business Enterprise Taxpayer Service magpapalakas sa create more reforms at magpapalakas ng investment readiness ng Pilipinas, ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
Pinuri ni Finance Secretary Frederico ang Bureau of Internal Revenue sa paglulunsad ng Registered Business Enterprise Taxpayer Service o RBETS, isang inisyatibang naglalayong i-centralize ang end-to-end tax administration para sa mga rehistradong negosyo sa bansa. Ayon kay Secretary Go, ang RBETS ay mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng Create More Reforms na layong paghusayin ng serbisyo ng pamahalaan sa mga negosyo at palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na makaakit ng pamumuhunan. Ang RBETS ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang ease of doing business sa bansa at isulong ang inclusive at sustainable economic growth. Dagdag pa niya, ang RBETS ay malinaw na senyales ng matibay na commitment ng pamahalaan na tulungan ng mga negosyo na umunlad. Sa pamamagitan ng RBETS, inaasahang mas magiging simple, malinaw at epesyente ang proseso ng pagbubuwis para sa mga rehistradong negosyo, isang mahalagang hakbang na magpapalakas ng tiwala ng mga investors sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang budget para sa mga otorisadong proyekto at sumunod sa angkop na reporting requirements. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabahagi ito ng transparency at accountability standards ng administrasyon. Payag ito ng opisyal makaraang malagdaan ng Special Allotment Release Order o SARO at ang kaukulang Notices of Cash Allocation o NCA para sa paglalabas ng 2026 national budget ng lokal na mga pamahalaan. Sinabi ni Castro na bilang tugon nito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mabilis at ramdam ng taong bayan. Patunay din ito sa patuloy na paninindigan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa fiscal decentralization at ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga LGU na gampanan ng maayos ang mga tungkulin na ibinababa sa lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., mas palalakasin pa ang kakayahan ng local government. Panawagan naman ng Pangulo sa mga LGU, gamitin ang budget para sa mga otorisadong pakay at sumunod sa reporting requirements bilang bahagi ng transparency at accountability standards ng pamahalaan. Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs o DFA patuloy pa rin ang kumpirmasyon hinggil sa napaulat na Pilipinong namatay sa pagitan ng gulo ng bansang Russia at Ukraine. Mag-uulat si AJ Ignacio. Patuloy na biniberipika ng Department of Foreign Affairs ang kumpirmasyon sa mga napaulat na may Pilipinong namatay sa pagitan ng sigalot sa bansang Russia at Ukraine. Ayon nga kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na patuloy hanggang sa ngayon ang kumpirmasyon ng ating bansa kung totoo ang nasabing impormasyon, kung saan isang Filipino mercenary na pinangalanan na si John Patrick ang napaulat na nasawi sa gitna ng assault attack mission sa Ukraine. Kaugnay nito na nagiging katuwang na ng DFA sa pakikipag-ugnayan nito sa Ukraine Defense Sources ang Armed Forces of the Philippines sa pagkalap ng kumpirmasyon ukol dito. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Arraignment para sa mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa graft case sa Sandigan Bayan tuloy na ngayong araw. Si Marian Bastasa sa balita.
Itutuloy na ng Sandigan Bayan 4th Division ngayong araw ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa 5 mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft na may kaugnayan sa flood control mess. Kabilang sa babasahan ng sakdal ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Coronel Mendoza pati na si Cristina Pineda. Nakaschedule ang arraignment ng mga ito 1:30 ng hapon. Matatanda ang noong Biyernes, tanging si Engineer Emelita Huat lamang ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft at inakda ang preliminary conference sa February 11. Samantala dahil naman sa mga mosyong nakabinbin pa at inihain ng abogado ng Revilla, ipinagpaliban ng anti-graft court ang arraignment ng senador sa February 9, 2026. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasa maayos ng kalagayan ang 15 seafarer na nailigtas mula sa lumubog na MV Devon Bay. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Felicitas Bay, may iba pang mga pinaghahanap o missing at 2 pang pumanaw dahil sa trahedya. Dagdag niya, sumasailalim na sa medical check-up ang mga nakaligtas na seafarer at sang-ayon naman sa report, pangkalatan na nasa maayos na lagay ang kanilang kalusugan. Ibinahagi rin ni Undersecretary Bay na may tulong na pinaabot ang DMW at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga naiwang pamilya ng mga namatay na seafarer, maging sa mga nakaligtas na seafarer at kanilang pamilya. Sila po ay bibigyan ng financial assistance, DMW at ng OWA. Ito po ay maliban doon sa kanilang assistance matatanggap mula sa kanilang ahensya at ganun din po doon sa namatay na seafarers. Kahapon po sila ay may funeral arrangement or funeral services and eventually they will be entitled to their death benefit. Of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Felicitas Bay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga biktima ng paglubog ng MV Trisha Kirstine 3 sa Basilan. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na 19 na technical divers ang dineploy ng PCG upang tumulong sa search and rescue operation. Dumating na rin anya ang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa naturang operasyon. Patuloy po ang ating sinasagawang aerial and surface search and rescue mission. And ngayon po, dumating na rin po yung ating mga technical wreck divers. So we have 19 in total, Saray. And dumating na rin po ang ating remotely operated vehicle po na tutulong po para maisagawa po natin itong search mission po natin sa pinagdubugan po nitong barkong ito. Ang lumubog ang MV Trisha Kirstine 3 noong Lunes habang naglalakbay mula Zamboanga patungong Sulu. Sakay ng barko ang kabuoang 344 na katao, 317 rito ang pasahero at 27 naman ang tripulante. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa datos ng Philippine Coast Guard o PCG, umabot na sa 18 ang patay, 10 ang missing at 316 na survivors sa lumubog na MV Trisha Kirstine 3. Ang kinumpirma ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama rin ni Cayabyab sa missing ang kapitan ng barko. 316 survivors po ang ating naitala, 18 fatalities, and at present, meron pa po tayong 10 na hinahanap. Philippine Coast Guard, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, kasalukuyan nang isinasagawa ang investigasyon sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Sa panayam ng Global na Tayo, tiniyak ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na lahat ng anggulo ay titingnan sa pagsusuring ito. Ito man ay sa panig ng pamahalaan o sa may-ari ng barko. Nangako ang PCG na buo ang kanilang suporta sa isasagawang investigasyon. Definitely ongoing po yan at kahapon po nagkaroon din po tayo ng press con kasama po si Secretary Lopez. So magkakaroon po ng full-blown investigation. Yan po ang direktiba sa atin. We will check during the investigation lahat po ng anggulo kung meron pong pananagutan sa panig po ng gobyerno and even yung ship owner. At sa Philippine Coast Guard naman po kung later on after the investigation we find out na meron pong remiss sa side po ng aming mga tauhan sa pag-perform po sa kanilang duty, definitely po we will be giving them administrative sanctions, Sir Ray. So the Philippine Coast Guard will be fully supporting itong ginagawa pong investigasyon ng Department of Transportation po. Philippine Coast Guard PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Mindanao Salons nanawagan ng masusi at independent na investigasyon sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Balita mula kay Kathleen Forbes. Nagkaisa ang tatlong Mindanao lawmakers sa pagkondena sa nangyaring paglubog ng Ro-Ro vessel na MV Trisha Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Sa magkakahiwalay nilang privilege speech na nawagan ng mga mambabatas ng masusi at independent na investigasyon sa insidente. Punti ni Basilan Representative Yusop Alano, hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa trahedya sa karagatan ang barko na pagmamay-ari ng Allison Shipping. Katunayan, sa loob ng isang dekada nasangkot na anya ito sa tatlong insidente. Una noong 2016 sa paglubog ng MV Danica Joy 2. Noong 2023 naman ay nasunog ang Lady Mary 3 na ikinamatay ng 31 katao. At ngayon, itong ang Trisha Kirsten 3 na ikinasawi ng 18 katao. Tinukay naman ni Sulu Representative Samir Tan, si dating congressman at ngayon ay Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso bilang part owner ng Allison Shipping Lines. Panawagan niya sa dating kasamahan na akuin ang responsibilidad at pananagutan sa nangyari. Panawagan naman ni Kusog-Tausug Party List Representative Ayman Tan ang full at independent investigation sa trahedya upang malaman ang posibleng kapabayaan o kawalang aksyon ng Philippine Coast Guard, port authorities at iba pang sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, patuloy ang pagpapatupad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa Pambansang Pabahay Program para sa Pilipino Program o 4PH. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. na pinalawig nila ang 4PH program at hindi na lang vertical housing ang kanilang ipinapatupad. Paliwanag niya, ipinatutupad na nila ang pragmatic approach sa programang pabahay kung saan bukas na sila sa lahat ng opsyon para maisagawa. Anya, sinasaalang-alang na rin nila ang affordability o pagiging abot kaya ng mga pabahay, kaya may opsyon na rin ng horizontal housing na karaniwang ginagawa ng pribadong sektor. Ang naging resulta is pagbukas natin ng mga iba-ibang avenues. Meron na tayo ngayon horizontal na ginagawa ng private sector. Ito involved si Pag-ibig kung saan sila ay nagpo-provide ng mga loans para sa mga gusto ng mga beneficiaryo, and at the same time, nagpo-provide din sila ng mga loans para sa mga developers na gusto magtayo ng mga pabahay. Department of Human Settlements and Urban Development, DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard o PCG mabilis na umaksyon matapos tumaob ang isang bangka sa fluvial procession sa Laguna. May report si Lawrence Tanhoco.
Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 48 pasahero matapos tumawag ang isang motorbangka habang isinasagawa ang fluvial procession para sa kapistahan ni San Sebastian sa barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna nitong Enero 25. Bandang alas 11 ng umaga nang magulat ang mga deboto na nagsimulang tumaglid ang MBCA Vermarie habang binabaybay ang katubigan sa nasabing lugar hanggang tuluyang tumaob ang sasakyang pandagat. Naganap ang insidente habang sasagawa ng Maritime Security Operations ang mga tauhan ng Coast Guard bilang suporta sa fluvial procession. Agad namang rumisponde ang Coast Guard team sakay ng mga asset na AB022 at AB014 at ligtas na ilikas ang lahat ng 48 pasahero patungo sa pampang ng barangay Maytalang 1. Wala namang naiulat na sawi o nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Coast Guard upang matukoy ang sanhi ng aksidente at matiyak ang kaligtasan ng mga susunod na aktibidad pandagat lalo na tuwing may malalaking pampubliko at panrelihiyong pagtitipon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinagawa ng Department of Justice o DOJ ang Second National Decongestion Summit sa bansa. Ibinahagi ni DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez sa Bagong Pilipinas ngayon na pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida kasama ang mga lider ng Justice Sector Coordinating Council na binubuo ng Korte Suprema, Department of the Interior and Local Government o DILG at ng DOJ. Ayon kay Undersecretary Gutierrez, layunin ng programa na makabuo ng konkretong solusyon sa matinding pagsisiksika ng mga persons deprived of liberty o PDL sa mga piitan sa bansa. Target ng programa na mabigyan ng konkretong solusyon ang matinding siksikan sa mga kulungan sa pamamagitan ng dialogo at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno para makatulong sa pagbabagong buhay ng mga PDL. Department of Justice, DOJ, Undersecretary Margarita Gutierrez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Proteksyon at karapatan ng mga bata sentro ng inilunsad na Children's Summit 2026 sa Dagupan City ngayong araw. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita. Opisyal ya ginawa na lokal na gobyerno na syudad na Dagupan sa Children's Summit 2026 sa tema to safety and rights of the child, fight for it bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ya pangiter na commitment of United Nations Convention on the Rights of the Child ya agawad ya sa Estadia Barangay Lucaw na syudad. Dad pa na magli na Unity Parade ya indauluan ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez kaiba ng Vice Mayor Dean Brian Cua, Sari Councilors, DepEd, PNP, BFP, CDRMO, POSO, Girl Scout of the Philippines, Boy Scout of the Philippines, Sansari representante, yanalapod pribadong sektor, ginapuan sa programa sa ipantitipon so inatindaan na kaukulando na talumplo, tantalon libon estudyante, managbangat tan mangitarokya na lapod ng durman pampubliko, tan pribadong eskwelaan at Dagupan. Unong adlo kala gobyerno, sa higit man na summit at pabiskagan so pakaamta, tan kiwas na komunidad para sa kanupugan na ugugaw, kaliganan, dignidad, pantatalusan niya pangkanawnawa tan arapan, ianggapoy panag-abuso, panagpaulyanan tan pangidumduma. Kaiba na aktibidad ni Lucas Matsuira Exhibit tan buh na sari kasosyo na organisasyon yaon susuported United Nations Sustainable Development Goals ang ipresira na nandurman aktibidad palilikat ng libreng benepisyo para sa estudyante. Sa lokal gobyerno tan sari kaiban tan ahensya so ang ingkuan na pangkakasakay daad pangisulong na pangkaabigan tan kanupugan na balang ugaw bilang importanteng kabyangan na arapan na komunidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa Moki Weavers, tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE para mapaunlad ang paghahabi ng katutubong kasuotan. Magbabalita si Donna Cawisbalyo ng RP Bontok. Inikan ti Department of Labor and Employment wenno Dole Mountain Province Field Office ti 10 ket 8 a weavers iti Samuki Bontok iti manual ken portable sewing machines kastamet dagiti kasapulan iti panag-abel kas iti sinulid babaan iti Integrated Livelihood Program. Agbalor iti nasrok 531,000 pesos tinaipaimada kadagiti benepisyaryo a livelihood assistance iti Lunes nga inmatangan dagiti opisyal ti Barangay Local Government Unit ti Samuki panggep ti programa a matulungan dagiti ag-abel nga makaaramid kadagiti dekalidad na insigudan a woven attire. Manamnama babaan iti daytoy a programa ti DOLE ket mapaado ti produksyon ken mapagtalinaed ti pagsapulan dagiti benepisyaryo. Kini daw ni DOLE MPFO Provincial Head George Lubin Jr. kadagiti benepisyaryo sustinaran ti proyekto. Manipod dito'y DZRA Bontok. Saon ang Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kauna-unahang Corn Derby Field Walk is sinagawa sa Sariaya, Quezon. Ang detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Isinagawa sa Sariaya, Quezon ang kauna-unahang Corn Derby Field Walk ng D.A. Calabarzon Corn Program, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist at Quezon Provincial Corn Producers Federation kamakailan. Ayon sa D.A. Calabarzon, sinuri ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang mga mais na itinanim noong nakaraang Desyembre sa 6 na ektaryang taniman. Ipinakita sa aktibidad ang mga tanim mula sa 11 kumpanya kung saan 5 ang lumahok sa binhi at 6 naman sa abono. Nilalayo ng Corn Derby na matukoy ang mga variety ng binhi at uri ng abono na makapagpapataas ng ani at kita ng mga magmamais. Tinalakay din sa aktibidad
kalidad ang mga teknolohiyang maaaring gamitin sa kanilang sakahan. Inaasahang gaganapin sa Abril ang Harvest Festival kung saan igagawad ng parangal sa mga nagwagi sa Derby. Magsisilbing batayan ng mga resulta sa mga susunod ng pagsasanay at seminar na isasagawa ng kagawaran ng pagsasaka. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Coron Municipal Health Office tumanggap ng The Green Ribbon Award. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Ing dawatan iyang pagkilala ang Municipal Health Office sa munisipyo iyang Coron, Palawan bilang isa ra sa mga awardee iyang The Green Ribbon Award nga ing tatao iyang National Center for Mental Health Public Health Unit. Ing papaabot ang asambit nga pagkilala sa mga kakaibang kontribusyon ig advokasya iyang pasilidad paagi sa mental health. Ing kilala ra iyang munisipyo nga naabel ang pagkilalang dya, tingid dinda sa matinggo igmayaad nga pagmamaneho iyang andang Municipal Health Officer nga si Dr. Alan Gintapan. Kabangkyara sa pagkatiner ang pagkilalang dya, ang mental health nurse iyang munisipyo nga si Angelica Pinuon Ducado, katabid ang intirong MHO team nga igpapaabot ang dekalidad ig makataong serbisyong kayadan sa kalawasan, pag-iresipyen para sa mga tao iyang munisipalidad iang Coron. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jat si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga bagitong campus journalist ng Calbayog Pilot Central Elementary School nanguna sa Regional Schools Press Conference 2026. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Naghatag San Pasidungog sa syudad San Calbayog ang mga campus journalists San Calbayog Pilot Central Elementary School mahuman magdaog sa Regional Schools Press Conference 2026 nga gindumara sa naglabay nga semana sa Sugod, Southern Leyte. Api sarasan pagiging first-timer sa Paisan-Isan na mayagbag ang koponan, mahuman kilalanon nga kampyon sa Radio Script Writing and Broadcasting Elementary Filipino nga ginkokomponer ni Althea Lanceiraz, Vian Iza Tarayo, Diana May Hulaton, Lori Jeshen Puyat ug Aisha Farah Aba sa paggiya ni Coach Daisy Alengan Jonal Advincula. Ginkilala liwat si Kent Fermilan como Best Anchor ngan si Sean Martin Ubong como Best Technical Director pati na ang Best Infomercial Award. Samtang nag-uli naman sa ikaduha nga pwesto sa Radio Script Writing and Broadcasting Elementary English ang kuponan nga ginbubugos ni Rashane Lawrence Adik, Letzi Kate Jauhari, Liana Leila Caba, Florencio Fourth Belio, Hil Vincenzo Nuevo, Stephanie Maribuhok, ngan Tatiana Kendra Amante sa ilarom san paggiya ni Coach Jonal Advincula. Basar kan Coach Advincula an ini nga pagkamanilampuson resulta san maduroto ngan mahugot nga pag-andam ngan padayon nga suporta san mga magturutdo administrador ngan mga kabulig nga institusyon. Pagpamatuod an ini nga kadaugan san kamakarit ngan dedikasyon san mga kabataan nga journalist san Calbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. School building itinurn over sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Formal nga giturn over sa Department of Education o DepEd kauban ang local government unit sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur ang usa ka school building ngadto sa Kahayagan Elementary School, Barangay Kahayagan, sakop sa mga lungsod. Gipanguluhan ni Municipal Mayor Glyza Jane Polison Lanete ang maong turnover ceremony nga naglakip sa ribbon cutting o simbolikong paghatag sa yawi. Mitambong usab sa maong seremonya ang Barangay Local Government Unit nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Joseph Brady. Ingon man ang school head, mga opisyal sa eskwelahan, mga magtutudlo
ug mga representante sa komunidad. Gibutiyag sa mga school officials ug sa lokal nga paggamhanan nga ang maong proyekto nagpakita sa padayon nga commitment sa LGU alang sa pagpalambo sa mga pasilidad alang sa edukasyon ug pagsuporta sa mga estudyante sa maong eskwelahan pinagi sa paghatag og mas komportable nga lugar sa pagtuon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gurong taga-Parang Sulu nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Lokal na pamahalaan nagpaabot ng pakikiramay. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo. Nagpasampay sin kasusahan nila ang local government units sin Parang Municipality Halupasug, hakamatay kanuro ni Harborahan Lika naman tagtuwing pangumulan ng Bukmastala, ding ha barangay Silangkan sinasabot pa sa sila lamoy inalamod. Hanalunod akapal Tresya Kirsten 3 karakatan sin Basilan, lapit adlaw sin January 26, 2026. Dimatong sindumis niya on ina mayat sinasabot mastaw pa Jade of the Sea Tanjung Indanan, may makadahambuk jungkong lamod dun hayni indwa pa isab mayat tamoy uwi pa pangutaran. Urusin Jimatuini magtuwi ti mabangin Parang Municipality rescue iban recovery operations in kipanan pa mga victim hakagisin M-Dream o Parang lamod ning kipanan pa mga agencies. Tuytuying coordination sinasabot pa si Sil hasupaya makatabang hapag dihil support iban tawang family na affect sinasabot kasusahan. Dahil nga RP Holo Nurida Salip Julkiram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programa Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang suspension nito sa paglalabas ng Letters of Authority o LOAs, Mission Orders at Field Audits. Ito ang inanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go matapos na makapaglatag ang kawanihan ng mga reforma hinggil sa nasabing mga dokumento. Maalalang sinuspinde ang LOA issuance noong Nobyembre matapos na maiulat na ginagamit umano ito sa pangungurakot. Sa pulong balitan sa BIR main office nitong Martes, iniulat ni Go na nakompleto na ng BIR kasama ng private sector stakeholders ang comprehensive review sa usapin at may mga reforma ng sisiguro sa patas, mas predictable at mas accountable na audits. Anya ang mga pagbabagong ito ay nakalinya sa mga hakbangin ng kasalukuyang administrasyon upang mapahusay pang lalo ang ease of doing business sa bansa at mapalakas ang tiwala sa pamahalaan. Sa panig naman ni BIR Commissioner Charlie Martin Mendoza, tinukoy nito ang ilan sa mga reforma gaya ng isang single audit framework na kung saan isang LOA na lamang ang ibibigay sa kada taxpayer kada taon. Ang nasabing LOA ay sumasaklaw sa consolidated list ng audits. Bukod sa single audit framework, tinanggal na rin ng BIR ang VAT audit sections at binuwag na ang audit task forces dahilan para malimitahan na lamang sa regional offices at large taxpayer service ang mga audit. Maaari na ring maberipika ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang LOA sa pamamagitan ng chatbot sa BIR website. Sinabi rin ni Mendoza na ang examination of books of accounts ay isasagawa na sa opisina ng taxpayer, lugar ng kanilang negosyo o sa BIR offices na may flexible arrangements para sa maramihang records. Samantala, nilinaw ng BIR chief na ang audit suspension ay hindi nakapagdulot ng malakihang epekto sa revenue collections. Anya, aabot lamang sa 3% mula sa kabuang BIR collection sa loob ng 7 taon ang halaga ng kita mula sa audits. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, umaasa si Trade Secretary Maria Cristina Roque na maaaprubahan at mapupondohan na ngayong taon ang isinusulong na Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE program. Sa isang panayam, sinabi ni Roque na patuloy pa rin ang diskusyon hinggil sa nasabing programa at maski anya siya ay umaasang matatapos na ito ngayong taon. Isaan niya sa pinagdidiskusyonan sa programa ay ang pondo para rito, lalo't nagawa na ang pambansang budget sa kabuuan ng taon. Tumanggi namang magbigay ng time frame ang kalihim sa inaasang pag-aproba ng RACE hanggat hindi pa natatapos ang usapan patungkol dito. Ang RACE ay inilalarawan bilang modified version ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program na kasalukuyan na ngayong umiiral. Kapwa-layo ng RACE at CARS programs ang pagbibigay insentibo sa automotive industry players na handang tumulong sa pagpapalakas ng domestic manufacturing ng mga sasakyan at vehicle parts. Maalalang may 4.3 billion pesos na pondo para sa CARS program ngayong taon na kukuhanin sa budget ng Board of Investments. Target naman ang 9 billion pesos na budget para sa RACE na siyang pang-insentibo sa mga local manufacturer ng sasakyan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling on track ang water concessionaire na Maynilad Water Services Incorporated sa pagkamit ng 25% na non-revenue water o NRW level sa susunod na taon. Ginawa ng Maynilad ang pahayag matapos na may ulat nito ang 30.7% na NRW noong nakaraang taon, mas mababa kung iahambing sa 38.4% na level noong 2024. Ang NRW ay dami ng nasasabi
nasasayang na treated water na produce ng isang utility buwat sa mga tagas, nakaw o iba pang dahilan ng pagkawala nito. Ayon sa Maynilad, ang NRW or W level noong 2025 ay sumasalamin sa 256 million na litro ng tubig kada araw, sapat upang mapunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng lampas sa 1.6 million na customers. Anila ang pagbaba ng nasabing level ay mula sa mas pinahusay nilang leak detection at pagsasaayos, maging ang pagpapalit ng mga metro at rehabilitasyon ng water pipes. Ito'y nakalinya rin anila sa kanilang long-term targets na mapababa pa ang dami ng nasasayang na tubig sa mga susunod na taon. Sa kanilang inisyatiba, target ng Maynilad na mapababa ang NRW sa 25% sa 2027 at 20% naman sa 2030. Ang Maynilad ang siyang pangunahing nagseserbisyo ng tubig sa West Zone kung saan sumasakop ito sa 11 syudad sa Metro Manila at ilang bahagi ng lalawigan ng Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC ang balasahan sa ilang mahalagang posisyon nito sa kumpanya. Sa disclosure nito sa Philippine Stock Exchange, sinabi ng RCBC na epektibo nitong Enero 26 ang pagiging independent director ni Alberto de Larrazabal. Inaantay pa ang approvals ng pagkakatalaga ni de Larrazabal, lalo't kasalukuyan itong may ginagampan ng tungkulin sa Ayala Conglomerate, partikular bilang kasalukuyang President at Chief Executive Officer sa AREIT Incorporated at AC Infrastructure Holdings. Bago ang mga nabanggit na posisyon, nagsilbi ring Chief Finance Officer ng Ayala Corporation si De Larrazabal at nagkaroon din ng pagkakataong manilbihan sa Globe Telecom, San Miguel Corporation at JP Morgan Chase sa Hong Kong. Pinalitan ni De Larrazabal si Erica Phil Legara na inilipat na ngayon sa advisory board ng RCBC. Ayon sa RCBC, ang paglipat kay Legara na isang data science expert ay makatutulong sa pagpapalago ng kumpanya, partikular sa paggamit ng artificial intelligence at data analytics. Samantala, pinangalanan naman ng RCBC si Kaoru Furuya bilang bagong director nito kapalit ni Gayatri Berry. Ang nasabing palitan ay kasunod ng pagbenta ng International Finance Corporation sa stake nito sa RCBC papunta sa Sumitomo Mitsui. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Enero 28, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 8 centavos, 39 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 90 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 49 centavos sa China yuan, 7 pesos and 57 centavos sa Hong Kong dollar, 81 pesos and 83 centavos sa United Kingdom pound, 71 pesos and 14 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 52 centavos sa Canada dollar at 15 pesos and 76 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya, makalipas lamang ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.
mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga maiinit na sports balita. Unahin natin ang tennis. Tuluyan nang namaalam sa WTA 125 Philippine Women's Open ang Filipina tennis player na si Kei Emana matapos na mapayukod ng Russian opponent na si Tatiana Prosorova sa kanilang match-up nitong Martes. Sa unang set pa lamang ay naitaguyod na ng world number 174 na si Prosorova ang momentum at tuluyang kinubra ang frame gamit ang score na 6-0. Sa pangalawang set ay nagawa pang makapuntos ng dating UAAP MVP ngunit masyado nang pulido ang tempong naikumpas ni Prosorova para mahabol ito. Natapos ang second set sa 6-1 pabor sa Russian tennis ace. Dahil sa talo ay laglag na sa torneo si Emana habang abante naman sa round of 16 si Prosorova. Sa ngayon ay tanging si world number 49 at Filipina tennis star Alex Ayala na lamang ang nananatiling Pinay bet sa Philippine Open matapos na maipanalo ang kanyang opening match kontra Elena Charaeva ng Russia noong Lunes. Nauna nang umexit sa torneo sina Elizabeth Abarquez at Tenny Madis nang mapayukod sa kanilang first round matches noong Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Update pa rin sa Philippine Women's Open, tiniyak ni Filipina tennis sensation Alex Ayala na walang dapat ipangamba ang kanyang fans hinggil sa kanyang kalusugan. Ginawa ng world number 49 player ang pahayag makaraang humingi ng medical timeout ito sa kalagitnaan ng laban kontra Alina Charaeva noong Lunes. Ayon kay Alex, bagaman may bahagyang discomfort siyang naramdaman sa laban ay hindi naman ito seryoso at bahagian niya ito ng lifestyle ng isang atleta. Dagdag pa ng Pinay Tennis Ace, bahagi ng kanilang trabaho ang makahanap ng mga pamamaraan para ma-manage ang mga ganitong pagkakataon nang sa gayon ay hindi makaapekto sa kanilang mentalidad. Sa kabila ng ininda ay napagtagumpayan pa rin ng 20-year-old player ang paghihiganti sa Russian foe na una nang tumalo sa kanya noong 2020 Spain ITF. Dahil din sa panalo ay abante na sa round of 16 si Alex, kalakip ang nakatakdang matchup kontra Himeno Sakatsume ng Japan ngayong Miyerkules ng gabi. Aminado mang may dagdag pressure mula sa pagiging huling pambato ng bansa sa torneo buhat sa pagkalaglag ng iba pang Pinay bets, tiniyak ni Ayala na gagawin pa rin niya ang kanyang best para sa karangalan ng Pinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa basketball.
Recover at refocus. Ito ang nais ni San Miguel head coach Leo Austria na maikintal sa isipan ng kanyang mga alaga kahit pahawak nila ngayon ang bentahe sa nagpapatuloy na PBA Season 50 Philippine Cup Finals. Ayon kay Austria, dapat nang mag-move on ang Beermen sa laban kontra TNT kamakailan at ituon na ang pangangatawan at mentalidad sa Game 4 ngayong Miyerkules ng gabi. Anya, batid na ang bagsik ng tropang 5G buwat nang makatayap nila ito sa serye, kaya naman dapat na maiwaksi sa kanilang sistema ang pagiging kumpiyansa sa susunod na sagupaan. Linggo nang nakalawit ng SMB ang Game 3 mula sa last minute run na ginawa ni CJ Perez. Dahil dito, hawak ngayon ng Beermen ang lead na 2-1 sa best of 7 series at goal na mapalawig pa ito sa ikatlong panalo para mas lumapit pa sa championship trophy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa volleyball naman, muling magkakatandem sina Rachel Andakis at former teammate nito na si Jovelyn Gonzaga sa iisang team. Ito'y matapos na lumipat ni Dakis sa poder ng Zeus Coffee at tuluyan ng lisanin ang bakuran ng Farm Fresh. Maalalang natapos na ang kontrata ng 38-year-old volleyball icon sa Foxes, kaya naman naging madali ang pagsusuot nito ng Thunderbelts jersey. Napagtibay rin dito ang pananatili ni Dakis sa panig ng Strong Group Athletics, ang organisasyong may hawak sa Farm Fresh at Zeus. Bukod kay Dakis, na-acquire din ng Thunderbelts ang serbisyo ni ex-Petrogas veteran setter Chi Saet, maging ang mga taga Cherry Tigo na sina Ces Robles, Karen Verdaflor at Ren Peñafiel. Ang nasabing acquisitions ay inaasahang magpapalakas pa sa kuryente ng Zeus na una nang naramdaman mula sa appearance nito sa finals ng PVL Reinforced Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po ng Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorn,
peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Lait kung panglalait ang natanggap ni Richie Rivero mula sa ilang netizens. Ito'y matapos na kumalat ang photo nila ni Juliana Gomez na magkasama at magkakbay na may kasamang isang fan na nagpa-picture. Komento ng mga nakakita, hindi na raw sila nagtatago as in all out na. Wala na raw bang iba at na-inlove si Juliana sa ex ni Andrea Brillantes na nilait-lait sa pagiging dugyot? Maaalalang noong 2023 sila nag-break ni Andrea pero parang marami pa pala ang hindi pa nakaka-move on. Mix naman noon ang reaksyon sa narrative ng atleta sa breakup nila ng kapamilya star. Kanya-kanyang design ang komento ng bawat netizen lalo na noong nagpa-interview ang basketballista sa Fast Talk with Boy Abunda noon. Inamin niya that time ang kumalat na video na may babae sa kanyang kondo na kuha mismo ni Andrea.
pero hindi raw sa kanya ang nasabing babae kundi sa kanyang kaibigan. Itinanggi rin niya ang usap-usapan na di umano'y may nag-aalaga sa kanya na isang miyembro ng LGBTQIA+ community at isa raw ito sa dahilan ng breakup nila ni Andrea. Kung ating matatandaan, naging girlfriend ni Richie, no? Naging girlfriend din ni Richie ang ex-beauty queen at politikong si Leren Bautista pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Andrea. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pastor na nga itong si Edward Barber. May kumalat na post ng isang church at makikita ngang isa ang dating ka-love team ni Maymay Entrata sa mga bagong pastor na dumaan sa pagsasanay at inatasan para sa gawaing ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Walang post patungkol dito si Edward mismo pero nasa serye ng photos ng nasabing simbahan na hawak ni Edward ang certificate ng pagiging pastor niya. Ito yung kasama dun sa post na yan. Quote and quote, "Last Saturday during our Leaders Advance, we ordained our new pastors and pastors in training, acknowledging the call of ministry on their lives and commissioning them for the work God has entrusted to them." Sa Pinoy Big Brother, nagumpisa ang career ni Edward kung saan nabuo ang Mayward love team nila nitong si Maymay. And speaking of Maymay, 6 na buwan na ang relasyon nito sa Phil-Am actor na si Joaquin Lewis. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, walang personal na tanong sa MediaCon ng action drama series na Never Say Die starring Jillian Ward and David Licauco. At kasama nga dito sa cast ng Never Say Die ang aktor na si Raymart Santiago. Kaya hindi siya nahinga ng komento matapos siyang maglabas ng official statement bilang sagot sa dating misis na si Claudine Barreto. Ipinaalala ng kanyang mga abogado na may gag order pa rin sila which remains in full force and effect to this day ayon sa mga abogado nga ng aktor. Anyway, mapapanood ang Never Say Die starting February 2 kung saan gagampanan ni Raymart si Major Miguel Delgado, isang respetadong police officer na kumbaga ay patuloy na lumalaban upang malinis ang kanyang reputasyon. At katambal niya dito sa Never Say Die si Angelo De Leon bilang Clarissa Delgado. Back to work na rin naman itong si Claudine as if walang mga kaganapan, no? Naging kaganapan sa kanyang buhay. Nagte-taping na ulit siya para sa seryeng Totoy Bato ng TV5. Sa isang panayam sinabi ni Claudine na tama na o enough na at mas importante raw na babalik na sa kanya ang 3 anak na nauna niyang sinabi na kinidnap ng kanyang personal assistant. Quote and unquote, "The kids are safe and they are with me, so enough na muna." Medyo nakaka-worry talaga and as a mom, alam mo, I think kapag nanay ka at saka parang you feel like your child is in danger, syempre wala nang arti-artista, wala nang image dito, di ba? Ganun lang naman yon. Yan ang sabi ni Claudine tungkol sa kanyang naging worry nang hindi niya makausap ang mga anak na dumalo lang naman daw sa isang party. Sabi pa nga niya, quote and unquote, "I haven't slept in 2 days. 2 days. Sobrang stress plus my mom is in the hospital." Ang dami talagang. Ayan, yan ang sabi ni Claudine. Samantala, inamin din ni Claudine na dumaranas ulit siya ng eating disorder kaya medyo nabawasan siya ng timbang at ngayon daw ay 21 inches na lamang ang kanyang waistline. Ayan, pero hindi yan healthy po, no? At ngayon daw ay nagtherapy daw siya for her anorexia nervosa. Quote and unquote, "Everybody knows naman na before I had anorexia nervosa. Ngayon, kinukuna ng pictures ang kinakain ko. Now, I'm 82 pounds, ganyan. Basta dumire-diretso, but nagte-therapy ako." Yan ang dagdag pa niya.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, maraming revelasyon ang kapuso actress-singer na si Rita Daniela tungkol sa naging relasyon nila. Di umano ng dating ka-love team na si Ken Chan. Hanggang ngayon ay wala pa ring paramdam ang aktor at negosyante matapos siyang masangkot sa kasong syndicated estafa na isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero kung ating matatanan, kung di po tayo nagkakamali, ay may mga nakasite kay Ken sa Thailand noon, no? Pero nasa na kaya si Ken ngayon? So, bakit nga ba, no, nagtatago di umano itong si Ken? Kasi may kaugnayan itong ang isinampang syndicated estafa doon sa investment deal na pinasukan ng kapuso actor na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Sa panayam ng media dito kay Rita mula sa isang event, natanong nga siya kung nagkakausap pa sila nitong si Ken. Quote and unquote, "No, I don't. We're not friends anymore." Nalulungkot daw siya sa nangyari sa dating ka-love team. Quote and unquote, "He was my best friend. He was a very special person to me. I hope na maging okay din siya, and his whole family niya. I'll pray for him." Shook daw ang aktres nang malamang nang malamang may kaso itong si Ken at may kinalaman pa sa pera. Quote and unquote, "I think the best thing that I can do for him right now is just to pray for him. That's all. That's it. That's all." Pray lang talaga, yun yung pinakatulong na pwede na nating magagawa. Aniya. May nagtanong naman kay Rita kung bakit hindi na sila friends ni Ken. Quote and unquote, "Alam nyo naman yung mga past issues namin. Kayo na lang mag-connect the dots. Basta we tried to be, we tried to work it out as friends, but it just happens to be that, we're not friends anymore. And I'm very sad with that." Yan ang say naman ni Rita. Pag-amin pa niya, totoong na-fall siya dito kay Ken. Quote and unquote, "Totoo talaga tunay talaga. Hindi ko naman ikinailayon na na-in love talaga ako sa kanya. But syempre, past is past again, and I just hope that that he gets to find the person who will really, really love and accept him. But I'm very sad with what happened with us kasi ilang taon din yon. Ilang taon namin pinaghirapan kung ano yung naabot namin together as Rit Ken. And kami, of course, as best friends, he really was my best friend." Yan ang saad ni Rita. At sa tanong kung naging magjowa ba talaga sila ni Ken, quote and unquote, "Hindi naging, I don't think so because hindi pwede maging kami. Because the story, right? Nagparamdam din daw si Ken ng feelings nito sa kanya. Quote and unquote, he did, and that's the confusing, right? O that's the confusing part, right? Ito naman ang mensahe niya kay Ken, quote and unquote, "No, I don't think so because I think he knows that already. I think this season talaga na meron siya para to sa full of realizations, with everything. And definitely, this interview would get to him. Definitely, he would see this and we don't have any communication anymore. But I really hope for the best and I'm praying for him and for his family." And yun lang yung masasabi ko talaga. Wala nang iba. Yan ang pahayag pa ni Rita Daniela. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento, bukas ang isip at puso ng mga TV host comedian na sina MC Moa at Lassie Marquez sakaling tanggalin at palitan sila sa It's Showtime. Nakahanda naman daw sila kapag dumating ang araw na kailangan na nilang lisanin ang kapamilya at kapuso noontime show sa kahit anong kadahilanan. In fairness, 4 na taon na ring regular host ng It's Showtime, sina Lassie at MC at mukhang wala namang matinding dahilan para tsugihin sila sa programa. Sa isang episode ng OG Diaz Inspires YouTube vlog, natanong ang dalawang veteran comedian patungkol dito. Sabi nga ni MC,
Quote and quote, syempre naisip din namin yun na pwede kaming palitan pero hindi kami natatakot o magagalit. Kasi yung kumpanya kailangan makasurvive dahil hindi lang kami ang sinusweldohan. Yan ang paliwanag ng komedyante at kaibigan ng main host ng show na si Vice Ganda. Aniya pa, quote and quote, kung feeling nila hindi na kami nakakatulong sa show, tatanggapin namin ng maluwag. Promise kasi may iba pa naman kaming pinagkakaabalahan at nag-iipon naman kami. Yan ang dagdag ni MC. Sabi naman ni Lassie, sakaling dumating yung pagkakataon na tatanggalin sila sa show, never daw silang mamemerwisyo ni MC sa ibang tao. Quote and quote, at hindi kami mamemerwisyo ng iba na parang, uy, baka meron ka naman dyan. Hindi, at least meron kaming pang sarili. Yan ang sabi ni Lassie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.